Hello mga kasangga at welcome ulit sa ating panibagong video. Ngayon nga ay magkakaroon tayo ng reaction video dun sa nangyari sa last segment natin para kay Ma'am Jessica Soho sa kanyang programa na Kapuso Mo, Jessica Soho sa GMA Network. So ngayon kung hindi mo pa napanood yan, sabay-sabay natin panoorin ito kasama ng ating reaction. And kung napanood mo naman na pwede mo pa rin supportahan ito. And kung sa tingin mo ay may value itong video natin, pwede mo i-share para mas maraming makapanood. Kaya naman tara, puntaan na natin ang ating video. Let's go! Umpisa na. Ay mga kasangga, welcome ulit sa panibagong video natin dito sa... Si JV naman, noon pa man, hilig na raw ang pagpo-post ng mga kuha niyang videos online hanggang sa nakita niya ang potensyal ng Facebook Reels para ma-market din ang kanyang e-commerce business. Pero sa una, the struggle is real daw talaga. Nahirapan nga po ako sa pag-edit dahil umaabot ng mga 3 to 4 hours sa isang short na video. Sabi ko, teka, hindi ko pa naman alam yung Facebook Reels, bakit hindi ko na lang isabay sa pag-aaral ko? Ayan, so bago tayo magpatuloy, tungkol muna dito sa pagsisimula natin, hindi talaga siya naging madali. Wala naman talagang overnight success. Katulad na lang ng na-experience natin dito sa mundo ng Facebook Reels, talagang nahirapan tayo, especially sa pag-edit, lalo na phone ang gamit natin. Newbie rin tayo sa pagsisimula ng phone vlog, yung pag-edit especially, kaya naman natagalan tayo. So, anong nangyari sa akin dati, random videos pa, hindi pa ako nag-tutorial. So, tumagal ako mga 2 to 4 hours na editing sa 1 minute and 30 seconds video lang. Kaya naman, naghanap ako ng paraan paano natin mapapabilis at kung anong klaseng content yung gagawin natin. Kaya naman napunta tayo sa tutorials. Tara, balik tayo. Ginawa niyang content, tutorial videos kung paano gumawa ng Reels. Kaya naman, tara! Pag-usapan natin to. Araw-araw nag-aaral ako and then kinokontent ko na rin po siya. Paano nga ba dadami ang mga nanonood ng videos ko? Hanggang ang account ni JV na monetized na. Nakakatanggap na siya ng sweldo mula sa una niyang in-upload. At ang kanyang unang paycheck, papasok na ngayong buwan. Magkano naman kaya ito? As of August 11, ito na po yung kinita natin. Sa mga gusto ring kumita, ano nga ba ang dapat Grabe gawin yung para pabitin, ma-monetize din ang inyong mga ina-upload na reel? 3 ang requirement. Sabay-sabay tayong malibang, matuto at kumita. At alamin kung paano kikita kahit pa ng hanggang daang libong piso sa Reels. Umabot po siya ng 290,000 pesos. Grabe to. aming Sobrang pagbabalik. inspiring, Mind-blowing talaga, Sir Jose. May ilan, Sobra. hindi na lang ginawang simpleng libangan ang pagpe-Facebook. Kinarir na rin ang paggawa at pag-upload ng Reels. Paano nga ba dadami ang mga nanonood ng videos ko? Kung saan ang iba, kumikita pa ng daan-daang libong piso kada buwan. Yung February Ayan, so balikan lang muna natin dito yung tungkol sa pagkita kada buwan, Daan-daang libo kada buwan. So, depende pa rin po yan. It's case-to-case basis. Depende po yan sa klase ng content na ginagawa ninyo, gaano karami yung nag-engage, nanonood sa inyo. Ang Facebook Reels po kasi ay nagbabago-bago yung kanilang patakaran pagdating sa payout, pagdating po sa pagkita, pagdating sa revenue. For example, dati po ang basis natin sa about views, engagement, and kung ano-ano pa. Ngayon po, per place po ang bayad. Okay, so from time to time mag-update po yan. Hindi natin alam sa susunod ay iba na rin po yung paraan paano tayo nagkakaroon ng revenue bawat video na ginagawa natin. Pero for now, ang Facebook Reels po ay kada place ang basihan para kumita tayo ng pera. Okay, so disclaimer lang po, walang overnight success dito, walang quick rich scheme na nangyayari. Kung magagano ka kasipag, gaano ka engaging ang content mo, yun ang magiging resulta ng revenue or income mo sa gagawin mo mga videos. Balik tayo ulit. to March, umabot po siya ng 290,000 pesos. Grabe. For real! Ang Pero galing. paano nga ba kumita o ma-monetize ang maiksing videos na ito? Kung halimbawa nagkaroon ka ng ganitong karaming views sa Reels mo, pwedeng may incentive Yeah, ka. ito yung Another sinasabi sa way inyo, mga is yung kasangga. mga viewers mo, pwede ka nilang padalhan ng Facebook stars. May value siya. $0.01 ang Yan, isang 0.01 Facebook star na stars. matatanggap mo. 3 ang requirements. Kailangan maging kilala ka sa isang topic. Pag-isipan mo kung ano yung mga maaari mong i-discuss tungkol doon sa topic na yon na kaya mong i-discuss in 1 minute. Ang pangalawang challenge mo is paramihin mo ang views niya. Yung third, yung monetization. Yung mga taong nanonood ng video, they are there because they want to learn and they want to be entertained. Yeah. Kaya kailangan talaga mas maging responsable tayo sa ating content. Yung reels natin, magiging safe lang siya. Depende
Ayan ha, so bago tayo magpatuloy, sabi doon, kailangan maging responsable tayo para sa ating mga content, para sa ating mga audience. Depende po yan sa kung anong klaseng content ang inilalabas natin. So be careful, be responsible as a content creator. Depende na lang po yan kung tutorials man, travel, food, marami pang iba. Sobrang daming niche dyan na pwede mong simulan. Sabi ni Ma'am doon kanina, para maging successful dyan, kailangan ka makilala sa isang content. Diba? Ibig sabihin nun ay niche. Anong klaseng content ang gagawin mo? Pag sinabi mo bang JV Martinez o mga kasangga, anong ginagawa niyan? Tutorials, inspirational, diba? And kung ano-ano pa. Pero dapat ikaw na nanonood ng video na to, makaisip ka, okay, sa mga susunod na gagawin mong video, kung ano ba talaga at sino ba talaga yung audience mo at ano yung gusto mong videos na gawin para sa kanila. Yung po yung tinatawag na niche or klase ng content na gagawin mo. Balik tayo sa video. Hindi sa pag-iingat din ng may-ari. Ang maaaring maging danger, yung merong gumamit ng content mo, Ayan, tapos tama. i-upload ng Na-experience ko iba. Ang pinakamalaking pro sa freelancing at gusto ng mga kabataan yung hawak nila yung sariling oras. The cons, obviously, the salary or the income is not consistent. Samantala, si JV na kakamonetize lang ng account nung nakaraang buwan, Ayan na. matatanggap na raw ngayong buwan ang kanyang unang sweldo. Sahod reveal naman dyan. As of Grabe August naman. 11, ito na po yung kinita natin. At sa $700, mahigit na po Ayan. ang kinita natin sa pag-upload lamang ng Reels. At ngayon nga pong katapusan ng August, ang estimated na kikitain ko ay 50 to 60,000 pesos po. Honestly, nung nagsimula talaga ako, hindi ako about do sa monetary. Isa sa pinaka-fulfilling sa akin is kapag merong nagme-message, may mga bagong tao na natutulungan ng mga videos ko. Sa mga nagbabalak mag-reels, Ayan, so balik muna tayo doon sa sinabi natin kanina. Ang sabi ko doon, hindi ako about kagad sa monetary. Napakaganda kasi kapag meron ka kagad natutulungan doon sa mga ginagawa mong videos. Ang tawag po dyan ay purpose. Ano bang reason why, bakit ka pumasok sa mundo ng content creation? Hindi kagad monetary. Yes, gusto natin ma-monetize, gusto natin kumita, given na po yan. Pero ano ba yung bagay na pwede mong gawin para sa audience mo para mabigyan mo rin sila ng value at matulungan mo din talaga sila pagdating sa kanilang problema? Depende po yan sa niche na ginagawa natin. For example, sa niche natin, tutorials, ang problema ng ating audience ay kung paano gagawin ng Facebook Reels at kung paano gumawa ng content. So, yun po ang i-focus natin sa mga content na gagawin natin. So, sana kung ikaw, kung ano man ang mapili mong content, ay unahin mo muna yung problema nila para mas makapag-interact ka sa kanila at makarelate po ang audience sa inyo. Nang sa ganon, mas supportan kanila along the way. 'Di ba? Mas maganda yon para hindi mo na po problemahin na magsimula ka sa pagparami ka agad ng followers. Hindi. Magsimula ka muna sa pag-create ng quality content para sa audience na napili mo. Tara, balik tayo. real talk lang. Tara, check mo to. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang iisipin kung paano lang kumita. Yun. Dapat din syempre kung paanong ang ginagawa niyong video magiging instrumento ng pagkatuto at pagbabago. Thank you so much for watching. See you next time. O, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, kailangan kapag gagawa ng video ay merong impact sa buhay ng audience natin. Ang labanan kasi dito sa content creation, especially Facebook Reels, ay patagalan, hindi po pabilisan. Ano ba yung nagagawa natin sa audience natin? Ano ba yung natututunan nila? May value ba tayo nabibigay sa kanila? And in return po, I'm sure kusa na po sila ang lalapit, magfa-follow, mag-i-engage, at kusa na po yung blessings ang dadating sa iyo once na mabigay mo na yung value sa mga audience mo. So sana meron po kayo natutunan sa video natin na to. Maraming salamat po again sa mga sumuporta at sa mga susuporta pa lang. Ako nga po pala ulit si JVM Shares at kung may natutunan ka sa video na to, huwag mo kalimutan mag-like, mag-follow, mag-share ka naman ng mga videos natin para mas maraming matuto and see you next time. Bye-bye!